Hello mga kaulam! Ayan, ginaya nga natin ang bulanglang ng inay. Marunong naman talaga ako magluto niyan. Pero alam niyo mga kaulam, hindi ko alam kung ako lamang ang nakakaranas nito. Kahit gaano natin gayahin ang isang napakasarap na luto, kahit sundin natin ang recipe nila, minsan hindi natin maggaya-gaya talaga yung original na lasa. Siguro may kanya-kanya lang talaga tayong paraan o talagang meron talagang taong kapag speciality niya, ay masarap talaga kahit paanong gawin nating panggagaya. Ay di ngay ako'y nagbulang lang. Nasa school bus pa lamang ako, iniisip ko na. Tapos, doon ako dumaan sa, nag-tutor muna ako. Tapos, naglakad ako ng malayo pa uwi ng bahay namin. May madadaanan na dalawang supermarket. Bumili muna ako ng gulay. Naglalakad pala ang ako. Iniisip ko na kung ano yung mga bibilhin kong gulay. Meron ako sa bahay. Sabi ko, meron ako sa bahay na yung kalabasa na buko. So, hinaluan ko na lamang, binilhan ko na lamang ng mga panghalo. Tapos, bibilisan ako ng isda at ako magpiprito. Pero naisip ko, meron pa naman akong isang pirasong sinaing na galunggong. Tapos, meron pa naman ako doon na natitirang pritong sapsap. Ayan meron niyang pritong sapsap. Di siya ko na lamang, sabi ko, kaysa bibili pa ako ng isda at sayang din naman, ubusin ko na lamang muna itong mga nasa bahay. Ako naman, sinabihan din ako ng kaibigan ko noong kailan lamang noong isang araw na magkausap kami. Sabi niya, uy, yung itinuro mo sa akin kung paano magsaing ng tulingan, ginaya ko naman lahat. Isa ko talaga ang step na sinabi mo sa akin. Gayon ko din katagal isinalang, mahina rin yung apoy, ganyan-ganyan. Pero hindi talaga kasing sarap ng sinaing na tulingan mo. Bakit? Hindi ko rin masagot ang tanong niya mga kaulam. Kung bakit daw hindi kasing sarap ng sinaing. Parang kung sa mga damit daw, yung kanila o kung sa mga bagay-bagay, ang akin daw original, ang kanila daw parang class A gayon. Pero hindi ko naman maintindihan kung bakit hindi nila magaya kung parehas lang naman ng procedure ang ginawa nila. Ngayon naiintindihan ko na dahil kahit anong gawin kong pagluluto ng bulanglang, kahit pasabihin nga nung iba na nakakatikim na masarap ang aking bulanglang, hindi ko alam kung bakit mas masarap pa rin yung sa inay. Tapos, kung masarap ang sa inay na bulanglang, ay mas masarap naman yung sa lola ko, yung sa ina niya. Dahil syempre inabutan ko yun Sobrang sarap talaga magbulang lang ng lola ko noon. Sa bagay sa Pilipinas mga kaulam, ang kalabasa maligat. Alam niyo yung maligat. Yung malagkit, tapos manamis-namis. Dito sa Dubai mga kaulam, ang kalabasa dito malabsa. Kahit saan ka dito. Bihirang-bihira, siguro once in a blue moon ka lang makakatagpo dito ng maligat na kalabasa. Siguro hindi pa nga mag once a year Pero maligat man yan o hindi, di ginagamit ko na rin. Dahil ang importante naman doon yung meron kang makakain gulay. Yung sa araw-araw may gulay ang katawan mo na napasok sa iyong katawan. Hindi puro karne, hindi puro manok, hindi puro baka. Hindi puro mga preservative na mga pagkain na mga chicken nuggets, mga hindi gayon. Ako hindi mahilig talaga sa gayon mga kaulam. Nung bata pa ako, syempre bata tayo Pero ngayon na nagkaedad na, alam na natin ang importansya ng pagkain ng healthy food. Kaya doon sa mga mahihilig diyan sa mga pagkain restaurant, mag-ingat-ingat po tayo at hindi natin alam kung gaano kadaming mantika, kung ang mantika bagang ginagamit nila ipaulit-ulit na laang. Maigi na yung magluto tayo sa ating mga sarili-sariling bahay kahit pa mga simpleng pagkain laang. Alaala ko nga naman ang lola ko, pagsasarap naman magbulang lang. Tapos yun magluluto ng isda na sa palayok pa noon mga kaulam. Hindi kami nagamit ng mga kaldero at kaserola sa pagluluto ng isda noon sa Batangas. Palayok talaga. Patandaan talaga ng palayok. Paila ng taon. Diyos ko po, meron nga ang lola ko noong palayok. Matanda pa sa akin. Pero ang sarap-sarap niyang paglutuan. Kaya lang ang lola ko bagay na ko po yun sa tanghali. Patutulogin kami. Tapos maglalangis, gagawa yun ng langis ng niyog. Tapos ilalagay sa buhok namin lahat. Tapos kukutuhan niya kaming lahat. Ang sakit-sakit naman pag hinihila. Hindi pwedeng hindi yun. Yun ay tuwing tanghali. Ang lola ko ay may ugaling gayon. Ay siya, diyan na kayo.